Magandang hapon, ako po muli si Benison Estareja at meron tayong update regarding sa ating minomonitor na si Tropical Depression Mirasol as of 5 p.m. September 17, araw po ng Miyerkules. Kasalukuyan pa rin pong nasa may kalupaan ng Northern Luzon ang bagyong Mirasol at huli itong namataan kaninang alas 4 ng hapon sa vicinity ng bayan ng Kabugao sa may Apayao. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour pa rin malapit sa kanyang gitna at may pagbugso na hanggang 90 kilometers per hour at kumikilos northwestward or hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung Northern and Central Luzon, base sa ating data satellite animation, ay direktang apektado na po ng malalakas na hangin at ulan dulot ng bagyong Mirasol. Habang dito naman po sa may Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, maging dito rin sa western sections ng Visayas and Mindanao, merong southwest monsoon or hanging habagat na unti-unting pinalalakas ng bagyo. So asahan po ang makulimlim pa rin na panahon simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, maging dito rin po sa Western Visayas, pababa ng Negros Island Region and Zamboanga Peninsula. Habang dito naman po sa may Northern and Central Luzon, patuloy pa rin po ang generally moderate to heavy with at times intense rains and mga thunderstorms. Mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang mga ilang oras pa po ay lalabas na dito sa may parting Ilocos Norte, yung coastal waters po ng Ilocos Region, ang bagyong Mirasol. At inaasahan naman mamayang gabi hanggang bukas ng umaga ay babagtasin po ng bagyo ang Luzon Strait. Nandiyan yung chance na maging isang tropical storm na or unti-unting lalakas na itong si bagyong Mirasol at lalabas naman ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga papunta po dito sa may Southern China. Kaninang alas 3:20 ng umaga, naglandfall po ang bagyo dito sa may kasiguran Aurora. Afterwards, binagtas ang Northern Aurora at malaking bahagi ng Northern Luzon. Kung mapapansin din natin, meron tayong lawak or radius na around 200 kilometers po. Layo nung sentro, papunta dun sa outer part ng bagyo. So kahit sabihin po natin na mamayang gabi ay nandito sa coastal waters ng Ilocos Norte ang bagyong Mirasol, affected pa rin po ng malakas na hangin at ulan ang ilang bahagi po ng Ilocos Region, northern portion ng Cordillera at Cagayan Province. So make sure pa rin po na updated tayo sa ating mga bulletins plus advisories and heavy rainfall warnings. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa 14 na lugar, kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, northern and western portions of Isabela, maging sa may northwestern portion of Quirino at northern portion of Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at northern portion of Benguet, habang signal number 1 din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion of La Union. So sa mga susunod na oras, asahan pa rin po ang mga pagbugso ng hangin dulot ng bagyong Mirasol. So ilang lugar na sa ibabang bahagi po ng Northern Luzon, tinanggal na po natin yung wind signals at sa mga susunod pa ng mga bulletins po natin, kada 3 oras, posibleng mas mabawasan pa yung mga lugar na magkakaroon ng babala sa hangin. Pagdating naman sa mga pag-ulan, asahan pa rin po yung pinakamaraming ulan hanggang 200 millimeters sa susunod po na 12 oras dito po sa Cagayan Province, kabilang na ang Babuyan Islands. Ibig sabihin po, around 200 liters na tubig ulan ang ibubuhos po sa susunod na 12 oras per square meter. So mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at yung mga malapit din po sa kailugan. Samantala, posible naman ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan dito sa mga probinsya kagaya ng Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, pababa ng Benguet at maging dito rin po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Equivalent naman yan sa 50 to 100 liters ng tubig ulan per square meters sa inyong lugar. Kaya meron din tsansa ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at tsansa din po ng pagguho ng lupa or landslide sa mga bulubundukin na lugar. Para naman sa ibang lugar po, dito sa may parting Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, may chance rin po ng mga pabugso-bugsong hangin. Epekto naman po ng southwest monsoon na unti-unting pinalalakas nitong si bagyong Mirasol. Asahan po tonight sa Southern Quezon, meron pa rin mga gustiness, gayon din sa Camarines Norte, Camarines Sur, Mimaropa, Western Visayas, and Negros Occidental. Bukas naman sa Metro Manila, paminsan-minsan malakas yung hangin. Hindi po yan dahil kay bagyong Mirasol, kundi sa habagat. Isabela, Cagayan, Batanes, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Quezon, Bicol Region, down to Mimaropa and Western Visayas,
Habang pagsapit ng Friday sa Ilocos Region, Zambales and Bataan, meron pa rin bugso ng hangin dulot ng habagat. At para naman sa mga maglalayag nating kababayan, inuulit natin kapag meron tayong wind signal number 1, automatically suspended po ang sea travel for all types of sea vessels dahil asahan na dahil malakas ang hangin, posible rin na matataas ang mga pag-alon. Kaya asahan po natin, posibleng umabot sa hanggang 3 metro ang taas ng mga pag-alon dito sa baybayin po ng Cagayan Valley and Ilocos Region hanggang bukas ng umaga. Pagsapit naman sa may Central Luzon down to Mindanao, naglalaro mula kalahating metro hanggang 1.5 meters ang taas ng mga pag-alon at sa paglayo bukas ng bagyong Mirasol, posibleng mabawasan na din yung matataas na alon dito sa may Northern Luzon yung hanggang mga 2 hanggang 2.5 metro ang taas ng alon. At bukod dito kay Bagyong Mirasol, meron pa po tayong minomonitor na isang bagyo na nabuo kaninang umaga. Ito po ay tropical depression malapit na sa ating Philippine boundary sa may silangan ng Southern Luzon, around 1,245 kilometers as of 3 in the afternoon. May tagla ito na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, so bahagyang mas mahina compared dito kay Bagyong Mirasol at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. At kumikilos naman west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po natin, wala naman direktang epekto pa ang nasabing bagyo sa alinmang panig ng ating bansa at hindi rin po nito pinalalakas sa ngayon ang southwest monsoon. At base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa kaninang umaga, inaasahan na kikilos pahilagang kanluran or northwest ang bagyo. Simula po bukas, the moment na pumasok ito ng ating PAR, papangalanan natin siyang Nando o yung magiging pang-apat na bagyo. At simula po nga bukas hanggang sa Sabado, northwestward ang pagkilos ito dito sa may Philippine Sea. Pagsapit naman po ng Sunday hanggang possibly Tuesday, ay kikilos naman pa westward or pakanluran ang bagyo. Sa susunod na 3 araw, nandyan po yung chance na maglakas pa ito bilang isang tropical storm and severe tropical storm. Then pagsapit po ng Linggo hanggang Martes, ay hindi rin natin inaalis yung chance na nalalakas pa ito bilang isang typhoon and worst case scenario, super typhoon. Kung kikilos po ito pa westward, pagsapit po ng late Monday or early Tuesday, ay pinakamalapit ito sa may extreme Northern Luzon and most likely magkakaroon tayo ng mga wind signals sa Batanes and Cagayan provinces and some nearby provinces pa. Patuloy na magantabay sa ating mga updates, posible pang mabago yung track at yung scenario natin regarding sa bagyong tatawagin nating si Nando. At para naman sa mga nagtatanong kung ano nga bang weather natin bukas, sa paglabas nitong si Bagyong Mirasol dito sa may Luzon Strait, may mga lugar pa rin na makulimlim ang panahon na taasahan yung mga light to moderate rains, kabilang ng Batanes, Cagayan, parts of Cordillera Region at malaking bahagi ng Ilocos Region. Sa ibang banda naman, merong southwest monsoon pa rin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito naman po sa Metro Manila at mga nearby areas sa Calabarzon at sa Central Luzon, medyo makulimlim ang panahon simula sa tanghali at magiging maulap na pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi at mataas ang chance ng mga thunderstorms. So make sure pa rin na meron dalang payong kung lalabas po ng bahay bukas. Other parts ba dito sa may eastern portion of Luzon, partly cloudy to cloudy skies, madalas maaraw ang kalangitan at may chance lamang ng pulupulong pag-ulan. At sa bandang Visayas, particularly itong western sides, Iloilo, Antique, Aklan, hanggang dito sa may Palawan, asahan din po ang makulimlim na panahon, epekto ng southwest monsoon, light to moderate with at times heavy rains po, so make sure na meron dalang payong ang natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Asahan pa rin bukas ang partly cloudy to cloudy skies, may chance na mainit pagsapit ng tanghali hanggang 32 to 33 degrees Celsius at sa bandang hapon hanggang sa gabi maraming lugar po dito sa may Visayas and Mindanao magkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ang next update natin regarding kay Bagyong Mirasol ay mamayang alas 8 ng gabi at dun sa ikalawang bagyo, Tropical Depression na magiging Nando at 11 in the evening. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo.